makibalita po tayo sa Baguio City na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Kanlaon. Makausap natin sa linya ng telepono ang PIO ng Baguio City DRRMO na si Andrea Hohilia. Magandang tanghali po, Miss Andrea. Good morning po. Miss Andrea, ako po si Alan, kasama ko si Princess. Live tayo sa Balitang Pambansa. Unang tanong, kamusta po ang sitwasyon dyan sa inyo ngayon? As of now po, ng 11 a.m., meron pa pong evacuees. Nasa center pa po sila. With individual po, 1,580 po, and families is 398. Okay. Miss Andrea, yung nararanasan ninyong ashfall ngayon, gaano katindi? Sa ngayon po, medyo mahina na po compare kahapon yung ashfall po. Yung mga residente, Yes po. go ahead po. Yung sa nasa upland po, medyo meron pa rin remnants ng ashfall po. Pero dito banda sa city, hindi nag-aano. Oo. Miss Andrea, yung coordination ninyo with the LGU, kaugnay ng evacuation, kamusta naman? At yung mga relief efforts? Ang latest po namin ngayon is flashing na po ng mga remnants ng ashfall. So, sa ngayon, operation na lang ng flashing from BFP, tsaka from volunteer po. Oo. Miss Andrea, paulit-ulit natin nababanggit yung salitang ashfall, no? May mga incident na ba na naapektuhan yung kalusugan ng ating mga kababayan dyan? From our Ardana team po, meron na silang cases ng DOB tsaka CAF po, yung mainly na nasa evacuation center na iniinda nila. Ano pa po yung mga kailangang immediately, no, ng inyong mga kababayan dyan sa mga oras na ito? As of now po, yung mask, mainly kailangan tubig tsaka food po. Okay, mensahe na lang po ninyo sa inyong mga residente dyan ngayon. For our resident po, we advise po na stay indoor lang po, tapos use protective gears nila, tsaka avoid na lang yung contact with the ashfall. Tsaka ensure na lang nila yung pagkain at tubig nila na safe po sila. Tsaka yung mga drivers po na reminders lang namin, if hindi naman ganun kakailangan lumabas, wag na muna. Yun lang po. Okay. Pati ikaw, Miss Andrea, mag-ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa iyong oras, Andrea Hohilia ng Baguio City DRRMO.